Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 151. Biruin mo ba ako, hindi ko lang nakita na hawak mo ito. Dumating sila sa pasukan, at pinayuhan siya ng iba pang mayamang binata. Oo, ngunit ngayon lang ako kailangan umihi, hindi ba? Huminto ang kotse sa kung saan papunta at umihi ako sa kakahuyan. Damn it, I was holding on the admission ticket, at matapos kong umihi, parang wala akong naalala na may hawak sa aking kamay, hulaan ko nang nawala ito sa akin. Sinimulan siya ng pagpapatawa ng grupo, ngunit malinaw na nagbibiro lamang sila bilang magkaibigan. Ang lahat ay medyo nag-alala. Hahanapin natin itong muli, ngunit kung hindi natin magawa, babalik tayo at kunin ito. Iyon ay medyo malayo mula dito. Pinag-usapan at ipinaliwanag nila sa babaeng tumatanggap tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng tiket ngunit nawala ito, at kung pinapayagan pa rin siyang pumasok at iba pa. Direktang itinanggi ng babaeng resepsyonista ang kanilang pasukan. Anong problema? Sa sandaling ito, isang lalaki na nasa edad na nakasot ang lumakad patungo sa pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan. Oh, dapat ikaw si Yancy Zimmerman. Ang nasa katanghaliang tagapamahala ay orihinal na may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit nang makita niya ang taong nawala ang kanyang tiket, ang mukha niya ay lumiwanag. Naalala mo pa ba ako? Nag-dinner ako kasama ang iyong ama, si G. Taylor Zimmerman, sa isang restaurant sa estado ng Lalawigan. Nandoon ka sa amin. Ngumiti ang katanghaliang tagapamahala. Oh, naaalala ko, ikaw ba si Ted Lopez, ang tagapamahala ng kumpanya ng paglilibot? Oo, ako ito. Kaya, tungkol saan ang kaguluhan na ito dito? Nakangiting tanong ni Ted. Karaniwan, si Yancy ay may isang madaling lakad na personalidad at lahat ay gustong magbiro sa kanya, ngunit ang bilyong dolyar na mga ari-arian ng kanyang pamilya ay itinuturing na malaki sa estado ng county. At halata na si Yancy ang pangunahing pokus sa pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan. Kaya, gaano man kaloko ang niloko nila kapag narinig nila na nasa problema si Yancy, wala sa kanila ang aalis sa tabi niya. Lalo na ang mga babae. Hahaha, well, Mr. Lopez, nawala ang aking tiket sa pasukan, ngunit kung babalik ako upang hanapin ito, hindi iyon magandang ideya. Kaya, okay lang ba kung makapasok ako ng walang tiket? Ngumiti si Yancy, iniisip ang nasa isip niya, magiging maayos ang lahat. Sinubukan niyang iwaksi ito at handa nang pumasok. Hindi, Yancy. Pinigilan siya ni Ted. Kung ito ay karaniwang dating araw, maaari mong gawin ang nais mo, ngunit sa oras na ito ay isang espesyal na okasyon. Bibigyan lamang kita ng direktang paliwanag. Sa ibabaw, ang cruise party na ito ay tila inayos ni G. Holden para sa isang pangkat ng mga mayayamang kabataan na magsaya at magsaya. Ngunit sa totoong katotohanan, talagang ginusto ni G. Holden na imbitahan si G. Crawford mula sa Mayberry. Mr. Crawford. Nagkatinginan sina Yancy at ang iba pa. Sa palagay ko hindi mo malalaman kung sino ang batay kay Mr. Crawford sa aking direktang paliwanag, ngunit dapat alam mo ang tungkol sa komersyal na kalye sa Mayberry, tama ba? Kalokohan, ang kalye ay kilala bilang Gold Fountain ng Mayberry. Ang kalyeng iyon ay palaging masikip at masikip. Gusto kong pumunta sa Wayfair Mountain Entertainment, ngunit halos hindi ko ito kayang bayaran. Sabi ni Yancy. Kalimutan ang tungkol sa Wayfair Mountain Entertainment. Sa totoo lang, ang buong Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari ng isang tao, at ang taong iyon ay si Mr. Crawford. Ano? Nabigla si Yancy. Ang mga magagandang batang babae sa tabi niya ay nagulat din lahat. Ang ilan sa mga taong mayaman sa pangalawang henerasyon ay talagang mayaman, ngunit nakuha nila ang pera mula sa kanilang mga magulang. Tulad ng para sa isang tulad ni Gerald Crawford na nagkaroon ng kanyang sariling malaking industriya, siya ay napakalayo din doon. Nagtataka sila kung sino ang sumusuporta sa kanya mula sa likuran. Nagulat ang buong karamihan. Yancy, iyon ang dahilan kung bakit mas mahigpit ang mga patakaran sa pasukan sa oras na ito. Natatakot silang ang ilang mga bastos na tao o ang paparazzi ay makalusot o kung ano man. Paliwanag ni Ted, matyaga. Okay, pagkatapos ay babalik tayo at hanapin ang tiket. Bumalik sila at naghanap ng kalahating araw, ngunit hindi ito nagawang magawa. Fuck, nangangahulugan ba ito na hindi ako makakapasok? Mapait na sabi ni Yancy. Mayroon lamang isang tiket sa pagpasok bawat tao, at ito ay hindi isang kalakal na bibilhin lamang ng isa. At sa mismong sandaling iyon, ang babaeng tumatanggap na tahimik na nakatayo sa tabi, biglang namula. Siya ay namamatay na upang sabihin kahit ano ngayon, ngunit hindi siya naglakas loob dahil ang sinabi ng manager ay medyo nakakatakot.
Nasagasaan niya ang isang taong kainahinala na pagpunta sa mas maaga sa gabi. Dapat niyang sabihin o hindi. Natatakot siyang matanggal siya sa trabaho kung sinabi niya ito, ngunit kung hindi, sa pag-iisip tungkol dito, pakiramdam niya ay dapat siya dahil napakahusay na kaganapan. Hindi niya kayang pasanin ang pasan kahit pumatay ito sa kanya. Sa huli, napagpasyahan niyang sabihin ito ng malakas. Mr. Lopez at Mr. Zimmerman, hindi ka dapat mag-alala. Siguro ang dahilan kung bakit hindi mo mahanap ang iyong tiket ay dahil dapat may kinuha ito. Agad na nagsalita ang babaeng resepsyonista. Ano? Kanino? Tanong ni Yancy. Si Hadley Zamora, ang babaeng tumatanggap, ay kaagad na nagsabi sa lahat ng nakita niya tungkol sa kainahinalang lalaki kaagad. Bakit hindi ka tumawag sa akin noon kung may ganito mangyari, lahat tayo ay magkakaproblema, hindi mo ba alam iyon? Inampes ni Ted ang kanyang mga hita. Kinamuhian niya ang tunog ng taong ito na inilarawan ni Hadley sa mismong detalye. Sa pagkakataong iyon, inutusan niya si Hadley na hanapin ang tao. Para naman kay Yancy at sa iba pa, pumasok sila at nakisalamuha sa karamihan. Parang walang alam si Gerald na nangyayari sa labas. Nasisiyahan siya sa malawak, magandang gintong beach. Habang nakikinig siya sa pagsipol ng dagat, naisip niya na ang asawang gaganapin ngayong gabi ay talagang cool. Sa tabi ng beach ay isang hotel na tanaw ang karagatan. Kinuha ni Gerald ang tiket sa pagpasok at pumasok sa hotel sa ilalim ng patnubay ng isa pang male receptionist. Mas maaga sa araw na iyon, tumawag sa kanya si Aiden Baker. Nasa silid pa rin sila at hindi pa sila nagigising. Hindi nila akalain na darating ang aga ni Gerald. Agad silang lumabas upang hanapin si Gerald. Huminto ka dyan, may mangyaring pigilan siya. Biglang tumakbo palayo dito si Ted at nakita niyang papasok na sa elevator si Gerald. Agad niya itong sinigawan. Nakita ni Gerald ang isang pangkat na mga tao na tumatakbo papunta sa kanya. Kabanata 152. Nagulat si Gerald. Huminto siya upang tignan kung ano ang kanilang kalagayan. Ikaw, ipakita sa akin ang iyong tiket sa pagpasok ngayon. Labis ang galit ni Ted Lopez. Sa totoo lang, si Gerald ay walang hitsura sa isang mayamang binata. Duda siya kanina na maaaring ito ay isang pagkakamali, ngunit pagkatapos tingnan ang damit ni Gerald. Tiyak na hindi ito isang pagkakamali. Kinamumuhian siya ni Ted hanggang sa buto. Hindi mo ba nasuri ang aking tiket sa pagpasok kanina? Turo ni Gerald sa babaeng receptionist. Kung hindi ko tiningnan, paano ko malalaman na ang isang natalo ay lumusot lang? Mr. Zimmerman, ito ang tao, sa palagay ko kinuha niya ang iyong tiket sa pagpasok. Sigaw sa kanya ni Hadley, masungit. Matapos sabihin iyon, lumapit siya kay Gerald at inagaw ang tiket mula sa kanyang mga kamay. Jeez, ang mundo ay talagang malaki at mayroong lahat ng mga uri ng mga tao, at ang mga taong katulad mo ay talagang iniisip na maaari ka lamang sumali sa cruise party ngayong gabi. Ang ilang mga batang babae ay nakatakip sa kanilang mga bibig habang sila ay sneakered, ang kanilang mga mata ay napuno ng paghamak. Saka lang naintindihan ni Gerald. May pakiramdam siya na tumawag siya sa kanya dahil pinaghihinalaan nila na kumuha siya ng tiket sa pagpasok ng iba, at nagkataon na may isang taong nawala ang isang tiket, kaya ang unang taong pinaghinalaan nila ay siya. Naiwan si Gerald na walang imak. Mr. Lopez, tawagan ang pulisya, ang taong ito ay dapat na sumusubok na magbalak ng isang masamang bagay. Sinabi ng mga batang babae. Nakuha na ni Hadley ang kanyang telepono at handa nang tumawag sa pulisya. Mr. Crawford, kaya narito ka. Doon lang dumating si Aiden Baker at ang iba pa. Sumagasaan sila. Ha, Aiden, ikaw pala yan. Sabay na sabi ni Yancy. Masaya akong makilala, Aiden. Ang ilang magagandang batang babae sa tabi ni Yancy ay gumagalang sa kanya. Ang mga assets ng pamilya Baker ay higit sa $100 milyong sa kabuuan. Oh, Yancy, kaya kayo ang lahat. Ang pangkat tulad ng Aiden ay pawang mga mag-aaral sa ikatlong taon sa Johnhurst University. Siyempre alam nilang lahat si Aiden Baker, ang malaking bully ng Johnhurst University. Mr. Crawford, kilala mo ba sila? Tumawa si Aiden at tinanong si Gerald. Wala akong kilala sa kanila. Inakusahan nila ako na ninakaw ang kanilang tiket at lumusot, tatawag pa sila sa pulis upang arestuhin ako. Mapait na ngumiti si Gerald. Ano? Nakawin ang kanilang mga tiket. Sinong fuck ang nagsabi niyan? Galit na galit si Aiden. Natigilan si Hadley. Narinig niya ang tungkol sa Aiden Baker at siya ay itinuturing na sikat tulad ni J. Holden. Ngunit bakit naging magalang si Aiden sa natalo na ito? At ano ang tawag sa kanya ni Aiden? Mr. Crawford. Mr. Baker, mangyaring hayaan mong ipaliwanag ko, sa palagay ko maaaring mayroong ilang hindi pagkakaunawaan. Naghinala lang kami sa binatang ito at nais lamang naming suriin ang kanyang tiket sa pagpasok. Kung sa bagay, alam mo kung gaano kahalaga ang cruise party na ito.
Hehe, syempre alam ko. Ted Lopez at Yancy Zimmerman, alam ba ninyong dalawa kung sino ang taong ito? Tinuro ni Aiden si Gerald. Siya si Gerald Crawford, ang may-ari ng Mayberry Commercial Street. Seryoso bang iniisip mo na ninakaw niya ang iyong mga tiket? Ano? Siya si Mr. Crawford. Ang karamihan ng tao ay nahulog ang kanilang mga pangahanggang sa lupa. Oh, Mr. Gerald, sorry talaga. Nanginginig ang mga binti ni Hadley. Agad siyang yumuko at yumuko sa kanya. Malinaw na may bisa ang mga salitang lumabas sa bibig ni Aiden. Mr. Crawford, sorry talaga. Hindi ko talaga inasahan. Naramdaman ni Ted ang isang bukol na nabuo sa kanyang lalamunan, sinubukan niyang humingi ng paumanhin ng may paggalang. Hindi man sabihing, ang mga batang babae na tumayo sa tabi ni Yancy at kinutya si Gerald ay simpleng mga nymphomaniac. Kaya siya ang super duper rich guy, Gerald Crawford. At may nasabi lang sila na napakasama sa kanya. Sanay si Gerald sa lahat ng pangungutya. Hindi niya naramdaman na kailangan niyang sampelan sila sa kanilang mga mukha. Kahit na gusto niya, sasampalin niya sana mismo sa mukha si Hadley nang subukang pigilan siya nito kanina. Narito lamang siya para sa isang simpleng pagkikita at ayaw niyang maging sanhi ng isang eksena. Ang ginawa niya lang ay ang mag-flash ng isang mahigpit na ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumungo siya sa hotel kasama si Aiden Baker at ang iba pa. Tumunog muli ang kanyang telepono at si Elena Larson ang tumatawag. Mr. Crawford, nakapag-ayos ka na ba? Natatakot ako na hindi ako makawala sa iyo. Anong problema? May problema ba? Sinubukan ni Gerald na makinig ng mabuti habang parang balisa si Elena. Sa tingin ko magagalit na ako. Tulad ng alam mo, nasa bahay ako ng pinsan ko ngayon at hulaan kung ano. Ang pinsan ko ay nais na ipakilala sa akin ang isang kasintahan, ngunit ayoko na. Hindi ako binibitawan ng pinsan ko at walang paraan na maitago ako, Gerald, ano ang dapat kong gawin? Si Elena ay laging may kagandahang asal, ngunit mula sa kanyang tono, masasabi ni Gerald na siya ay talagang nabigo at walang magawa ng sabay. Nako, simple lang, sabihin mo lang sa kanila na mayroon kang kasintahan. Ngunit narito ang problema, lahat ay nasa sabik ako at sinabi sa kanya na narito na ang kasintahan ko, ngunit hindi ako makalabas upang makilala ang ibang mga lalaki at mga katulad nito. Pinilit ako ng pinsan kong ipakilala sa kanya ang nasabing kasintahan, ngunit saan ako makakahanap ng kasintahan? Napakagulo nito. Bigla, ibinaba ni Elena ang kanyang boses, Gerald, maaari mo ba akong gawin ng isang maliit na pabor? Oh shit, ano ang ibig mong sabihin doon? Nanlaki ang mga mata ni Gerald. Kabanata 153. Alam ni Gerald ang ibig sabihin ni Elena nang hindi man lang iniisip. Tiyak na pinipilit niya siyang magpanggap na boyfriend niya upang magamit niya ito sa pakikitungo sa pinsan niya. Si Gerald ay nagawa ng sapat na pagpapanggap, bagaman pabayaan ang pagpapanggap bilang kasintahan. Gerald, please, I beg you, please pretend you're my boyfriend. Si Aiden at ang iba pa ay sobrang hitsura ng mga gangster, ang mga ito ay hindi kasing ayon sa iyo. Ikaw ang pinakamahusay na kandidato para sa akin. Kung hindi mo ako tutulungan, tiyak na makikipag-ugnay sa akin ang pinsan ko sa lalaking iyon, at ayoko talaga siyang makilala. Pagmamakaawa ni Elena. Bagaman nais na tumanggi ni Gerald, talagang wala siyang mahahanap na dahilan. Kung tutuusin, ilang beses na siyang tinulungan ni Elena at ngayon ay hinihiling lang niya na ibalik ang pabor. Ito ay isang simpleng kahilingan at nakakahiya kung tatanggi siya. O sige, tumango si Gerald at pumayag. Matapos isabit ang telepono, hindi umakyat si Gerald kasama si Aiden at ang iba pa. Sa halip, sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ng pinsan ni Elena. Ang pamilya ng kanyang pinsan ay medyo mayaman din na nagmamay-ari ng isang villa sa Rivington City. Pagdating niya, nasa entrada na si Elena na hinihintay siya. At sa tabi niya ay isang batang babae na mukhang kaedad ni Elena. Hindi mahalaga kung paano ito tignan ni Gerald, pinaalalahanan siya ng eksena ng oras nang pumunta siya sa bahay ni Mila Smith. Isang araw, sasagasaan ba niya ang lahat sa pamamagitan ng pagpapanggap na kasintahan ng iba? Bumaba si Gerald sa sasakyan at binati si Elena. My gosh, pinsan, si Gerald ba ito? Siya ba ang boyfriend na nabanggit mo kanina? Bakit siya nakakuha ng taxi dito? Ang batang babae sa tabi niya ay medyo patas at maganda, ngunit nang makita niya si Gerald, tiningnan siya nito na may halong sama ng loob at pagkabigo. Tila hindi inihayag ni Elena ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mayaman at patas na batang babae ay walang ideya kung sino talaga siya. Sa paghusga sa kung paano siya nagbihis, siya ay mukhang isang mahirap na talo kahit na saang paraan siya tiningnan. Bukod, hindi ba siya nahihiya na sumakay ng taxi dito? Nabigo siya. Amber, ano ang pinagsasabi mo? Napakagandang tao ni Gerald. Ano bang problema sa pagiging boyfriend ko?
Nakangiting matamis, tumakbo si Elena at hinawakan ang braso ni Gerald. Nako, ang ganda kung magiging boyfriend niya talaga si Gerald, naisip ni Elena sa sarili. Sige, sige. Sana ay walang masabi ang aking mga magulang at kamag-anak kapag nakita nila siya sa paglaon. Tinaluktot ni Amber ang kanyang mga labi, hindi mapakali na tumingin pa kay Gerald. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Dam, di mo ba sinabi na magkita lang ako ng pinsan mo? Bakit maraming iba pang mga tao? Natigilan si Gerald. Dumating lang sila pagkatapos kong tawagan ka. Humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Tulungan mo ako ng isang beses lang. Lumabas ang dila ni Elena. O sige, ngayon lang ito. Sagot ni Gerald na walang magawa. Kung ano ang nasa isip ni Gerald bago siya dumating dito ay talagang simple. Sa sandaling nakilala niya ang pamilya ng pinsan ni Elena, ang mga pinsan niya ay tiyak na magsisimulang ihambing siya sa ibang mga lalaki. Pagkatapos ay ilalabas niya ang ilan sa kanyang mga assets at hayaang maglaro ang mga ito. Napakadaling iyon. Ngunit ngayon, lahat ng mga tiyahin at tiyuhin ni Elena ay naroon at iyon ang nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Narinig ng lahat na darating si Elena ngayon at ang pamilya niya at ang panig ng kanyang pinsan ay kadalasang malapit. Nagkaroon pa sila ng ugnayan sa isa't isa pagdating sa mga pakikitungo sa negosyo. Ano pa, narinig nilang natagpuan ni Elena ang kanyang sarili na kasintahan. Kaya, lahat sila ay dumating dito. Kabanata 154. Boyfriend mo ba siya, Elena? Pagpasok sa bahay, isang pangkat ng mga kabataang lalaki at babae na may halos kaparehong edad ang lumapit sa kanila bago pa man magsalita ang isang matanda. Ang bawat isa sa kanila ay nagsukat sa kay Gerald. Hindi nagtagal bago ibunyag ng mga taong ito ang kanilang isip. Wow, si Elena ay napakaganda, at mayroon siyang napakasindek na panlasa. Halata namang malayo ang boyfriend niya rito. Elena, hihilingin namin sa iyo na samahan ka sa cruise party na magkasama, ngunit palagi mong sinasabi na mayroon kang dapat gawin. Kaya dinala mo ang kasintahan mo. Sabi ng isa sa mga babae. Oo, ngunit kung ano ang isang pagkakataon maaari kaming magsama. Ngumiti si Elena at hinawakan ang kamay ni Gerald, hindi na binitawan kahit minsan. Wala sa kanyang mga pinsan ang sumalubong kay Gerald. Alam ni Elena na mababa rin ang tingin nila sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Gerald nang walang pahintulot. Nang makita na parang ayos na si Gerald, gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit si Gerald ay malayo sa kasiyahan, mula sa pagdalo ng gayong mga okasyon ng madalas. Pinili lamang niyang manahimik at panatilihin ang kanyang pagpipigil. Okay, Elena, upuan mo. Sa oras na ito, isang babaeng nasa edad na ang tumayo. Siya ang tiyahin ni Elena na si Ruby Larsen. Nagpapatakbo siya ng kanyang sariling kumpanya ng kagandahan, kumita ng $10 milyong sa taonang kita. Ang kanyang balat ay pinananatili ng may mahusay, at nasanay na siyang makakita ng maraming mayaman. Nang makita niya ang isang ordinaryong tao tulad ni Gerald, pakiramdam niya ay labis na hindi komportable. Ikaw dapat si Gerald. Saan ka nakatira? Ano ang ginagawa ng iyong pamilya? Tanong ni Ruby. Ang pangkat ng mayamang tagapagmana ay hingi siya ng direksyon ni Gerald. Sa palagay ko hindi niya sasagutin ang katanungang iyon. Ang kanyang pamilya ay dapat na mula sa kanayunan at nagmamay-ari sila ng bukid, tama ba? Hindi ko talaga maintindihan kung paano makahanap si Elena ng isang mukhang shabby na lalaki kung gaano siya kaganda at yaman. Kung siya ang aking kasintahan, tatalon ako palabas ng gusali at namatay. Tingnan mo siya, natahimik siya simula nang pumasok siya sa bahay. Malinaw na kinakabahan siya sapagkat hindi pa siya nakakakita ng gandang bahay dati. Dapat siyang mapuno ng marangyang paligid. Wala siyang kompetisyon para kay Dixon Wayward. Fuck! Ano pinagsasabi mo siya, isang kompetisyon para kay Dixon Wayward? Sa isang tabi, maraming kalalakihan at kababaihan ang tumatawid sa kanilang mga braso habang pinagchismisan si Gerald. Nang mabalitaan ni Amber na inihahambing nila siya kay Dixon Wayward, agad siyang napasimangot. Sino nga ba si Dixon Wayward? Siya ang taong ipinakilala ni Ruby kay Elena, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang kadena sa hotel. Nagtapos siya sa John Hurst University at ang pangulo ng kinatawan ng mag-aaral ng kagawaran ng economics at pamamahala. Siya ay isang taong may mahusay na mga nakamit. Ang taong ito dito mismo ay hindi magiging tugma sa kanya. Narinig ni Gerald ang lahat dahil lahat sila ay malakas na nag-chat. Hindi siya nagalit, medyo nalulumbay lamang. Napakahalaga ba ng kayamanan ng isang tao? Kailan nagbago ang mga pamantayan sa pagkakaiba sa pagitan ng isang mabuti o masamang tao mula sa moralidad patungo sa kayamanan? Kung mayroon kang kayamanan, lahat ng iyong sinabi at ginawa ay palaging tama, ngunit kung ikaw ay mahirap, wala ka. Naalala ni Gerald ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Noon lang siya tumingin kay Amber.
Ang aking pamilya ay nasa isang maliit na bayan ngayon sa bansa. Ang aking mga magulang ay nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Totoo namang sinabi ni Gerald. Galing talaga siya sa isang maliit na nayon. Ang kanyang mga magulang ay maaaring magpatakbo lamang ng isang maliit na kiosk sa bayan aking kabutihan. Si Amber at ang iba pa ay higit na kasuklam-suklam. Si Ruby, na walang sinabi tungkol sa pag-upo kay Gerald, ay naging mas seryoso nang marinig niya ito. Kung gayon, anong uri ng merito ang kailangan mong umibig kay Elena? Anong ugat? Panipi. Kabanata 155. Tita, huwag mong sabihin yan. Pinandilatan siya ni Elena nang nanlaki ang mga mata. Hindi talaga niya inaasahan na lalabas sa bibig ng tiyahin ang mga ganitong malupit na salita. Wala talaga siyang ideya kung sino ang taong nakatayo sa harapan niya. Siya ay tunay na isang magaling na tukon at isang mahusay na patron ng pamilyang Larsen. Medyo nagulat si Elena. Matapos pag-alitan ng husto, medyo naalimpungatan lang si Gerald. Ang mga salita at panunuya ay tila numb sa kanya. Akmang sasawayin pa ni Ruby si Gerald. Nais niyang ipaintindi sa kanya na kailangan niyang lumayo kay Elena. Biglang tumunog ang kanyang telepono at kinuha niya ito upang sagutin ang tawag. Oh, Dixon Wayward. Hindi ba sinabi kong hahayaan kita sa susunod? Ano? Nasa pintuan ka na. O sige, pupuntahan kita ngayon. Ang tawag ay mula kay Dixon Wayward. Sinabi na sa kanya ni Ruby na hindi siya pupunta ngayon. Ngunit sino ang nakakaalam na pipilitin pa rin ni Dixon na pumunta dito? Ang boyfriend ni Elena ang lalapit, tutal, naisip ni Ruby. Siya ay lubos na nasiyahan kay Dixon at nais na makilala siya ni Elena, marahil kahit nahilahin ang ilang mga string. Ngunit paano kung ang kasintahan ni Elena ay mas mabuti pa kaysa sa gwapong si Dixon Wayward? Paano kung ang kanyang kasintahan ay mas mayaman pa kaysa sa mayayaman na si Dixon Wayward? Paano kung naisip ni Ruby ang hindi mabilang na kung ano, ngunit hindi ito ang inaasahan niya? Hindi niya nais na sabihin ito. Kailangang makipaghiwalay si Elena kay Gerald o hahayaan niya ang kanyang ama kung anong uri ng gulo ang kanyang anak. Wow, nandito na si Dixon. Elena, dahil dadalo rin si Dixon sa cruise party, makikilala mo pa siya, di ba? Itinabi na ni Amber at ng iba pa si Gerald. Tulad ng ngayon, nilayo nilang iset up si Dixon kasama si Elena. Sa sandaling iyon, pumasok si Dixon sa bahay kasama si Ruby. Dixon, ang ganda mo. Matamis na ngumiti si Amber nang makita siya. Si Dixon ay matangkad at gwapo. Nakasuot siya ng mga singsing na pilak at ginto at mga relo sa kanyang mga kamay, at ginawang mayaman ito. Talagang gumagaling si Amber sa kanyang mga magagandang papuri. Niyugyug ni Dixon ang relo sa braso at ngumiti. Dahan daw ang lumipat ang kanyang tingin at doon niya nakita ang maganda, makalangit na si Elena Larsen. Hayaan mo akong hulaan, dapat siya si Elena Lawson, ang kaibig-ibig mong pinsan na mula sa Mayberry, tama. Sa totoong katotohanan, matagal nang nakilala ni Dixon si Elena. Pareho silang nagmula sa John Hurst University, at paano niya hindi napansin ang isang hindi nagkakamali na kagandahan tulad ng Elena Larsen. Sa isang sulyap lamang, natagpuan ni Dixon ang sarili na nahuhulog sa kanya. Siya ay napakaganda ng kanyang puso ay saysabog. Kaya nang marinig ni Dixon ang sadyang planong pagpupulong ni Auntie Amber, siya ay higit sa buwan. Ngunit pagkatapos, bigla siyang sinabi na nakansela ang kanilang pagpupulong. Gayunpaman, isang socialite tulad ni Dixon ay nais malaman kung bakit kailangan niyang kanselahin ang pagpupulong. Habang hindi siya pinahintulutan na dumating, mas pinilit niyang sumama. Well, hi there. Magalang nabati ni Elena ngunit agad na tumayo sa tabi ni Gerald pagkatapos nito. Ganyan ba talaga siya kaakit-akit? Nagdamdam si Dixon ng mabangis. Noon niya inilipat ang tingin kay Gerald. Kaya, ikaw ang boyfriend ni Elena. Tiwala na tumawa si Dixon, sinusubukang magbigay ng impresyon na siya ay isang mapagbigay at may kakayahang tao. Ako ay. Kabanata 156. So sinasabi mo na taga Sunnydale University ka rin. Hindi ko pa kayo nakita sa paligid kahit na. Si Dixon ay nakangiti ng buong oras. Hindi. Galing ako sa Mayberry University. Alam ni Gerald kung paano manatiling kalmado kahit anong klaseng pag-vibe ang ibinibigay sa kanya ng ibang tao. Mabuti ang Mayberry University. Anyways, ano ang ginagawa ng iyong pamilya? Paano mo ginawang mahulog sa iyo si Elena? Tanong ni Dixon. Well, Dixon, payagan mo akong sabihin sa iyo. Galing siya sa isang maliit na nayon at ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang maliit na grocery store. Paano mo pa rin hindi naiintindihan sa pamamagitan ng pananamit niya? Sagot ni Amber. Ang pinakamataas na estado ng kamangmangan ay nagpapanggap na ang isang tao ay wala kahit na nasa harapan mo lang siya. Bagaman ito ay nakakasakit, wala talagang tumuturo dito.
Gayunpaman, ginagawa iyon ni Amber kay Gerald at ipinakita nito kung gaano niya siya minamaliit. O, marahil ay naging matigas ito sa pag-aaral sa Mayberry na nagmula sa isang maliit na nayon. Ipaalam sa akin kung nasa anumang uri ka ng kaguluhan. Alam ng aking ama ang dekano at makukuha ko ang mga bagay sa iyo. Kung kailangan mo ng isang pautang, maaari mo ring lumapit sa akin din. Galing ako sa Sunnydale, ngunit talagang nakakonekta ako. Sa anumang paraan, nakakuha ka ba ng anumang uri ng mga pautang bago? Di nagtagal na pansin ni Dixon na hindi siya pinapansin ni Amber. Oo, nag-apply ako para sa isang 3 taong utang. Gumamit ako ng pera upang magbayad para sa matrikula. Sagot ni Gerald. Una nang nilayo ni Gerald na patunayan na mali si Elena, ngunit ngayon napagpasyahan niyang mas mabuti na panatilihin ang isang mababang profile. Mayroong 3 mga kadahilanan para dito. Isa, si Gerald ay nag-apply para sa isang pautang at binayaran talaga ang bayad sa pagtuturo sa perang iyon. 2, kahit na sinusubukan niyang tulungan si Elena, hindi na kailangang pumunta sa ganoong lawak. Napagtanto ni Gerald na si Elena ay hindi lamang nagpapanggap na siya ay kasintahan, ngunit talagang gusto niyang bumuo ng ibang uri ng relasyon. Hindi ito siya pagiging narcissistic. Nararamdaman niya talaga ito. Kahit na si Gerald ay magarbong magagandang mga batang babae at madaling mahulog sa alinman sa mga ito, hindi siya isang masamang tao sa pangkalahatan. Palaging nais ni Gerald na kumonekta ang kasintahan sa isang mas malalim na antas, ngunit tiyak na hindi si Elena ang taong iyon. Ito ay dahil sa unang pagkakataon na nagkita sila, sinugutan ni Elena ang kanyang mukha, na nagresulta sa ayaw ni Gerald na ligawan siya. 3, ayaw niyang ilantad ang kanyang totoong pagkatao. Hindi siya komportable sa tuwing siya ay naging sentro ng atensyon. Hindi niya maintindihan kung bakit may nagkakagusto dyan. Some pain. Kailangan mong bayaran ang iyong mga bayarin sa paaralan sa isang 3 taong utang. Nasira ka. Fuck. Malaking balita ito. Paano magiging mahirap ang isang tao na kailangan nilang mag-apply para sa isang 3 taong utang? Nahihiya ako kahit na kailangan ko lang mag-apply para sa isa. Malamang magpapakamatay ako. Kinutya ni Amber at ng mga batang babae. Nakasimangot si Ruby, iniisip na dapat nabaliw si Elena upang pumili ng isang lalaking katulad niya. Bakit siya pipili ng isang tulad niya? Sinabi nila na ang mga bata mula sa mahirap na pamilya ay mas malaya. Kaya, mukhang tama ito. Ngunit kung mangangailangan ka ng pera, maaari mo akong palapitin palagi. Masaya kong ipahiram ito sa iyo mula noong Elena at ako ay mga kamag-aral. Maaari din tayong maging magkaibigan. Ngumiti si Dixon. Kahit na ito ay isang maliit na kilos, malinaw na pinagtatawanan nila siya. Bilang pangulo ng estudyante, malinaw na mahusay siya sa mga salita. Ang bawat pangungusap na lumabas sa kanyang bibig ay banayad na ininsulto kay Gerald. Hindi na kailangan iyon, ngunit salamat pa rin. Ngumiti si Gerald at magalang na tinanggihan ang kanyang alok. Palagi kang tinatanggap. Anyways, dahil nag-aaral ka sa Mayberry University, nakapunta ka na sa mga kalapit na atraksyon. Dapat mong suriin ang Mayberry Commercial Street at Wayfair Mountain Entertainment. Paano hindi mo nagawa kung nasa Mayberry ka na? Tama. Bakit hindi ko ipakita sa iyo sa paligid pagkatapos nito? Kilala ng aking ama ang CEO ng isang restaurant sa Commercial Street. Maaari kitang dalhin doon. Hoy Dixon, hindi mo ba naaalala ang ginagawa ng pamilya ni Elena? Kahit na bumisita si Gerald, maaari siyang dalhin ni Elena. Sabi ni Amber na ngumiti habang nakangiti. Ay, tama. Paano ko nakalimutan? Naaalala ko lang na si Gerald ay isang mahirap na tagapayat na wala pa kahit saan. Kaya parang madalas siyang dumedalaw sa Mayberry Commercial Street pagkatapos ng pakikipag-ugnay kay Elena. Oops, tiyak na ang aking kasalanan sa pagkakaroon ng hindi magandang memorya. Hahaha. Tumama ang ulo ni Dixon habang tinatawanan ito. Kabanata 157. Ipinakita na ni Dixon ang pagkakaugnay ng kanyang pamilya kay Mayberry sa natitirang mga pag-uusap habang sinusungay si Gerald. Hindi magiging totoo kung hindi man lang galit si Gerald. Sa puntong ito ng oras talagang gugustuhin niyang suntukin si Dixon sa kanyang mukha. Ang nagawa lang ni Dixon ay ang magpakitang gilas lang at manunuya sa mga tao. Maliban sa mga bagay na iyon, wala siyang higit na layunin. Ang pagtitipon ng pamilya ng hapon na iyon ay lubos na kakilakilabot. Pinagpatuloy nila ang pag-uusap pagkatapos ng tanghalian at maya-maya, pasado tanghali na. Gising mula kaninang madaling araw ng umaga at nagsisimula na siyang mapagod. Biglang sigaw ni Amber na ikinagulat ni Gerald. Dixon, Elena, ito ay halos 5 at ang partido ay malapit nang magsimula. Kumanda na tayo ngayon. Hindi magandang malate. Tama, You'll Holden inayos ito pagkatapos ng lahat. Hindi tayo dapat huli. Sinabi ni Dixon. O sige, dapat na ka nang umalis ngayon.
Dixon, mangyaring alagaan kay Amber at Elena. Sinabi ni Ruby na iniiwan si Gerald na kusa sa usapan. Opo, ma'am, sagot ni Dixon. Pumunta sila upang kunin ang kanilang mga kotse at sumakay si Gerald sa Amber's Porsche. Dahil lang sa pinilit ni Elena. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay hindi nila pinapasok si Gerald sa kotse. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang braso ni Gerald, isang kilos na sasabihin sa kanya na nagsorry siya. Hindi niya akalain na magiging masama sila sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan ng kanyang pamilya. Umiling si Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Habang nag-uusap sila, narating nila ang pasukan ng Mayberry Beach. May entrance ticket ba si Gerald? Maagang tinanong ni Dixon ang katanungang iyon ng maaga. Gayunpaman, naghintay siya hanggang sa makarating silang lahat sa pasukan bago magtanong na mapahiya lamang siya. Meron ako. Tumanggo si Gerald sabay abot sa kanyang bulsa para sa ticket. Dapat nakuha mo kay Elena. Seryoso Elena, bakit ang bait mo pa sa kanya? Hindi mo ba alam masisira mo lang ang buhay niya kung isasama mo siya sa mundo natin? Bakit hindi ko na lang siya payagan na mabuhay? Reklamo ni Amber. Si Amber ay hindi karaniwang tunog tulad ng isang nasa hustong gulang, ngunit ngayon, kumikilos na siya tulad ng isa. Mayroong kahit isang pahiwatig ng pagiging sophisticado sa tono. Karaniwan niyang tretuhin si Elena ng may paggalang, ngunit mayroon siyang sapat para sa araw na ito. Ito ay ang pagtitipon ng mga mayayaman at ang lahat doon ay magiging mayaman talaga. Naintindihan niya na mahal talaga ng kanyang kapatid ang Gerald na ito at nilayo na ipakita sa kanya ang kanilang mundo. Ngunit hindi ba masasaktan ang kanyang pagmamataas matapos makita ang napakaraming mayayaman sa loob? Tama na, Amber. Huwag kang istorbo. Nabigo si Elena. Dapat kayong tumigil sa pagtatalo ngayon, okay? Pumasok na lang tayo at tingnan tama. Kung may anumang kinakatakutang sagutin ni Gerald, sagutin ko ito para sa kanya. Sinamantala ni Dixon ang sitwasyon. Dixon, ikaw ay Ginoo. Puri ni Amber habang iginala ang mga mata kay Gerald. Alas 5 pa lamang ng hapon subalit masikip na ang beach. Narito na si Dixon. Amber, nandito ka rin. Sinimulan na namin ang barbecue. Panipi. Kabanata 158. Ang ilang mayayamang binata ay kumaway kay Dixon nang makarating sila. Lahat sila parang magkakilala. Wow, maraming kaibigan ang nandito. Halika, Elena. Hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. Sinabi ni Dixon. Ang mga batang pinag-uusapan ay naglalaro habang kumakain at umiinom, lahat ay sumabog. Pagod na pagod si Gerald, wala sa mood na makatagpo pa ng mga bagong tao. Talagang kailangan niya ng isang lugar upang makapagpahinga pagkatapos ay alamin kung saan nagpunta si Aiden at ang iba pa. Masaya kayo. Papunta na ako sa banyo. Hindi niyo ako hahanapin. Sinabi sa kanila ni Gerald at iniwan mag-isa. Talaga bang papunta lang siya sa banyo o nahihiya siyang ipaalam sa sino man na siya ay mula sa isang mahirap na pamilya? Alam ko tama. Hindi niya alam kung anong setting ng lipunan ito. At malamang nagsisisi siya ngayon. Pinag-uusapan siya ng lahat. Nais ni Elena na sundin si Gerald ngunit alam niya na sobrang ginulo niya ito ngayon. Ayaw na niya itong istorbohin. Sino ang taong iyon? Pumunta lang siya nang walang sinasabi. Isa sa mga kabataang lalaki ay hindi nasisiyahan. Huwag kang mag-abala. Isang hanggal na magsasaka lamang. Sagot ni Amber. Samantala, nasa kabilang-kabilang beach na si Gerald. Mahal niya ang pakiramdam ng paglalakad ng mag-isa. Matapos agawin ang isang basong alak mula sa isang waiter na may hawak na tray, humiga siya sa isang upuan at dahan-daang hinigop ang inumin. Sa wakas, ang kanyang tainga ay malaya. Tumunog ang kanyang telepono. Si Zack yun. Ginoo. Crawford, kumusta ang pagdiriwang? Nabanggit na dati ni Gerald ang pagdiriwang at alam niya ang lahat tungkol dito. Ayos lang. Mapait na ngumiti si Gerald. Masarap pakinggan. Inaasahan kong tretuhin ka ni Yol ng maayos, may mga bagay na hindi ko dapat sabihin sa iyo, ngunit ipapaalam ko lang sa iyo sa anumang paraan. Ang taong nagayos ng pagdiriwang, Yol Holden, ay may malalim na koneksyon sa iyong kapatid na babae. Ang lahat ng ito ay inayos niya dahil sa iyo. Ha? Ano ang kaugnayan nito sa akin? Naguluhan si Gerald. Kung ang pagdiriwang ay dahil sa kanya, bakit nakuha niya ang tiket mula kay Elena? At ano ang kinalaman ng anak ng pinakamayamang tao sa lalawigan sa kanyang kapatid na babae? Ang pamilya lamang ni Holden ay sumibol lamang dahil sa suporta na ibinigay ni Miss Jessica. Ang ina ni Yol ay ninong ng iyong kapatid. Unawain ito ngayon. Hindi malalaman ni Gerald na may ganoong kasaysayan. Tila siya lamang ang walang alam tungkol sa mga pagpapaunlad ng kanyang kapatid na babae. Sinasabi ko lang sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito dahil ang pamilyang ito ay maaaring maging mapagpanggap tulad ng kung paano nila sinubukan na mapalapit sa iyong kapatid pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao.
Kumilos sila na para bang tinulungan nila siya sa kanyang mahihirap na araw at nang siya ay naging matagumpay, nagkunwari silang hindi nila susubukan na makakuha ng anumang kalamangan. Naantig ang iyong kapatid sa kanilang mga aksyon kung kaya't ang suporta na ibinibigay niya sa kanila. Ngunit muli, naging tapat din sila kay Miss Crawford din. Naniniwala ako na ang Yule Holden na ito ay kumukuha ng parehong trick upang makuha ang iyong pansin, at dahil sinabi mo sa akin ang tungkol sa pagdiriwang, magkakasala talaga ako kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat ng ito. Sige. Maraming salamat, Zack. Malugod ka, G. Crawford. Karangalan ko. Ibinaba ni Gerald ang telepono matapos ang pag-uusap na iyon. Sa pamamagitan ng tawag, nakakuha siya ng ilang impormasyon na nagparamdam sa kanya ng kakaiba tungkol sa ilang mga bagay. Si Zack ay hindi masyadong mahilig sa Holdens at ipinahiwatig niya na ang kanilang pamilya ay gumagamit din ng maruming mga trick. Ano ang pinag-uusapan nila? Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na nasa ganitong sitwasyon, at ayaw niyang baliwalain ang sinabi din ni Zack dahil magpaparamdam ito sa kanya ng kasalanan. Uminom si Gerald habang binabaha ang lahat ng iniisip niya. Hoy, tingnan mo. Ang taong iyon ay nanunood sa amin ng medyo matagal na ngayon. Malamang naiisip niya dahil nakabikini tayo. Ha, hindi pwede. Bakit sa lupa may mga taong ganyan? Bigla, napansin ni Gerald ang isang bungkos ng mga magagandang batang babae na nakasuot ng bikinis na tinitigan siya ng malamig habang nagbubulungan sa kanilang sarili. Kabanata 159. Ang mga batang babae na nakabihis sa bikini ay naglalaro ng volleyball sa tabi ng beach habang si Gerald ay nahiga sa tabi ng upuan. Siya ay masyadong pagod at hindi niya sigurado kung saan siya naghahanap, ngunit ang mga batang babae ay nakakuha ng maling ideya. Akala nila nakatingin siya sa kanila na may maruming pag-iisip. Sa una, naisip ng mga batang babae na magiging katanggap-tanggap na mahantad sa mga lalaki dahil nasa labas sila dito upang magsaya, ngunit ang lalaking nakatingin sa kanila ay masyadong hindi kanais-nais. Nagdamdam pa siya ng gising habang pinapanood ang mga ito. Akala ng mga batang babae na alam nila kung ano ang nangyayari, at nakaramdam sila ng pagkasuklem. Tingnan mo, napakadiri niya, at nasasabik siya habang nakatingin sa amin. Dapat nakatingin siya kay Crystal. Ang kanyang kasuotan ay mas matapang kaysa sa dati niyang mga damit ngayon. Kahit na ang mayamang binata sa paglipas ng mayroong kahit na sinusubukan upang makakuha ng isang larawan ng kanya. Nang marinig na malapit na siya sa Yule Holden, siya ay agad na umatras. Alam ko, di ba? Ang taong ito ay dapat mayroong pagnanasa sa kamatayan. Marahil ay nasa telepono niya ang lahat ng ating mga larawan. Ibabalik niya ang mga ito sa silid ng kanyang hotel at makisama dito. Oh my God, nakakadiri yun. Ano sa palagay mo, Crystal? Ang lahat ng mga magagandang batang babae ay tumingin sa isang batang babae na may mahabang buhok, patas ang balat, at isang mainit na katawan. Siya ay napakarilag at marahil ay ang sentro ng pansin ng buong volleyball court. Alam ng karamihan sa mga kalalakihan na siya ay napakalapit kay Yule Holden, at hindi man lang sila naglakas loob na tingnan siya. Automatiko nitong ginawang bawal si Gerald. Sinipilyo ni Crystal ang buhok gamit ang mga daliri. Nakita ko na ang lahat ng mga uri ng maruming kalalakihan dati. Mga kapatid, suriin natin ang kanyang telepono at kung talagang nag-sneak siya ng ilang mga larawan sa atin. Tatalo siya hanggang sa mamatay. Tama iyan. Kung si Yule o Aiden, ayos lang, ngunit ito ay isang maruming maliit na magsasaka. Anong kahihiyan? Nagpatuloy ang mga batang babae habang sumugod patungo kay Gerald. Gustong tumakbo ni Gerald, ngunit huli na. Ikaw, nakatingin ka ba sa amin ng buong oras habang iniisip ang tungkol sa maruming bagay? Sigaw ng isa sa mga batang babae, tumatalbog ang malalaking suso habang naglalakad. Hindi ako. Sinabi ni Gerald ang totoo dahil wala siyang inosente. Ni hindi man lang niya ito pinapansin. Ni hindi niya namalaya na may isang magandang babae sa kanila. Kung napansin niya siya, matagal na niya sana siyang tinititigan ngayon. Tama. Sino ang sinusubukan mong lokohin, ha? Nagpapatalo ka na sa buong lugar. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong karimari-marim na taong tulad mo. Ipakita sa amin ang iyong telepono. Oo, ipakita sa amin ang iyong telepono, nakakadiri mong baluktot. Mas mabuti kang makinig bago dumating si Yule at ice cruise ka. Sigaw sa kanya ng mga babae. Nakayakap si Crystal sa mga braso at mukhang nasiyahan na siya. Totoo na sikat si Yule at malapit sila ni Crystal, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakumpirma ang kanilang relasyon. Alam ni Crystal na ang mga bagay na madaling makuha ay hindi nagkakahalaga ng isang sentimo. Ito ang dahilan kung bakit palagi niyang inilalayo ang distansya mula kay Yule kahit gaano kahirap niyang subukang makuha ang kanyang puso. Nahulog na siya sa kanya mula nang alam niyang si Yule ay anak ng pinakamayamang tao sa lalawigan, isang tunay na mayamang mana.
Tulad ng plano niya, basta ilayo niya ang distansya sa kanya, mas lalo pa niyang susubukan. Ibibigay nito kay Crystal ang pang-itaas dahil palaging nakikita siya ng mga batang babae bilang pinuno. Sinabi ko sa iyo, hindi ako kumuha ng anumang larawan sa inyong lahat. Ngumiti nang walang magawa si Gerald. Kahit na ang mga batang babae na ito ay maganda, hindi sila naging palakaibigan, at sino ang hindi tititig sa isang grupo ng mga magagandang batang babae na nakabikini kung nasa harapan mo lang sila. Nagiging awkward ito, at gusto ni Gerald na lumayo. Saan sa palagay mo pupunta ka? Kunin mo siya, mga kapatid na babae. Pinalibutan ng mga magagandang batang babae si Gerald upang pigilan siya sa pagtakas, na pinsalupa habang ang ilan ay nakaupo sa itaas niya. Kabanata 160. Ang mga batang babae ay nakapin sa kanya sa mabuhanging beach. Huwag mong maglakas loob na saktan ako, iyong baluktot na magsasaka. Tapos ka na pagdating ni Yol dito. Kinutya ni Crystal. Inabot ng isang batang babae kay Crystal ang isang bathrobe upang magtakip. Guys, mayroong ilang mga malaking balita. Ang isang pangkat na mga batang babae ay nakikipagbarkada sa isang lalaki roon. Ha? Anong nangyari? Isang pervert na lalaki na tila nakatingin sa mga batang babae na bikini na naglalaro ng volleyball. Hindi sila nasisiyahan na nakatitig siya, at lumaban sila. Tingnan natin ito. Ang mga tao ay darating sa kabilang bahagi ng beach matapos marinig ang nangyari. Narinig ni na Dixon, Amber, at Elena ang tungkol dito sa gitna ng barbecue at agad na tumawid. Elena at Amber, tero na at tingnan. Gusto ko talagang makita kung sinong kapatid ang nahulog. Si Elena ay ayaw sumunod sa kanila sa una, ngunit nais niyang umalis pa rin upang suriin kung si Gerald ay bumalik sa hotel. Tumango siya at sumunod sa kanila. Nang makarating sila sa kabilang dulo ng beach, ilang batang babae ang nakaupo sa isang lalaki, pinit siya habang nagpupumilit. Natulala sina Dixon, Amber, at Elena. Gerald. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang nakita. Halos akala niya nangangarap na siya. Paano ang isang mabuting binata tulad ni Gerald ay napalo ng isang grupo ng mga batang babae? Napanganga si Amber. Hoy, Dixon, Amber, hindi ba siya ang taong dinala mo? Ang isa sa mga kaibigan ni Dixon ay nagmamaktol. Hindi namin siya kilala. Oh my god, nakakainis siya. Sigaw ni Amber. Gusto niyang takpan ang mukha niya sa kahihiyan. Ang pagiging mahirap at pangit ay hindi kahit isang malaking problema, at ngayon, siya ay naging madumi at napasama habang nasa tabi-tabi ang kanyang kasintahan. Hindi na kinaya ni Amber. Amber, marahil ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na makakita ng mga batang babae na nakabikinis, at nawala sa isip niya. Hahaha. Nagsimula ng tumawa ng malakas si Dixon matapos niyang makitang bunched ang mukha ni Elena. Akala niya nahihiya siya at nabigo, at iyon ang nagpaganda sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano ka nakapasok dito, pal iko. Ngayon magsalita ka. Nagpicture ka ba? Niyakap ni Crystal ang sarili habang inaakyat ang ulo ni Gerald. Fuck. Nakakahiya naman. Asar na asar si Gerald sa huling pagkakataon na ipinangako niya sa sarili na ang ganitong sitwasyon ay hindi mangyayari sa pangalawang pagkakataon. Sinabi nito, ang huling oras na siya ay nagang ng isang grupo ng mga batang babae, ito ay dahil kay Elena at iba pa. Pinanggako niya sa sarili na walang magiging pangatlong beses. Nung may bubugbugin si Gerald na may isang tao. Tingnan mo, narito na ang luksong cruise. Andito na si Yol. May sumigaw. Ang lahat ay lumingon at tumingin sa dagat. Isang mamahaling yate na hinailan ng harbor ng Mayberry Beach. Isang matabang binata na nakasuot ng banyo at salaming pang-araw ang nakatayo sa kubyerta. Sa kanyang tabi ay ang lahat ng uri ng mga batang babae na nagbikini. Lahat sila nasa paligid niya, pinakain siya ng alak. Sa sulok ng kubyerta ay maraming mga mayayamang binata din. Ito ay si Aiden at ang natitira. Dahil lahat sila ay mga sakop ni Jessica, nagbahagi sila ng isang malapit na ugnayan. Yol. Sinisigawan ng lahat ang pangalan ng mayamang binata.